Ang sa akin dito, it's a call for justice eh. It's a call for justice because many people are being affected by this. Many people actually even died because of this. No, so it's a question of life. It's a question of welfare, well-being, and if the president really is on top of the situation, talagang gagawin niya na mapanagot itong mga tao na to. No, yun naman ang kailangan natin dito. No, kung kaya nating mahabol pa or makuha pa yung pera na nawawala, mas maganda, no? Pero siguro I think our countrymen will already be very happy, no? Kung may mga mapapakulong tayo rito na mga contractors and even lawmakers who are involved in this fiasco, no? Itong pag-uusapan lang po natin, alam mo naman, talagang issue ngayon, yung flood control projects. At marami nga sa mga mambabatas, mga opisyal ng gobyerno ay umano'y mga sangkot doon sa mga kontratista nga na nagkaroon po o tumanggap ng pondo mula po sa flood control projects. Ano muna yung reaction ninyo sa nagpapatuloy na ngayon na investigasyon, nangyaring investigasyon dyan sa Senado, sa mga nangyayari dito nga sa investigation at yung mga pasabog, mga ibinunyag din ng ilang senador, tulad na lamang ni Senator Panfilo Lacson. Yes, actually, no, ito ay matagal ng problema, no. Siguro mas na-magnify lang talaga ngayon dahil nga sa nangyari ng mga pagbaha, no. So mas naging apparent siya. And dito siguro maybe God has a way of making us understand and making us know na ito'y talaga yung mga problema na kinakaharap natin. Pero kasi kung titignan natin, ano, may mga systemic implementation failures dito sa flood control projects na to. Particularly yung, kung maalala natin, yung COA 2023 audit, nakakita sila ng I think 3,000 plus no locally funded DPWH projects worth uh, I think more than 131.6 billion, ano, and they were inefficiently implemented because of weak planning, engineering, poor supervision and monitoring, at lahat ito, no, nagpapatunay na meron talaga mga ghost projects na substandard yung ginamit na kaparaanan ng paggagawa, and then meron ding maliwanag na contractor favoritism, no. Yun nga, may mga iba tayong mambabatas, they allege kickbacks as high as 25%, and nagkakaroon din ng tinatawag nating project clustering among new firms, no. So this is very very disheartening because number one, we're not only talking here of small money, this is big amount of money, no, kasi kung titingnan natin mula 2022, no, hanggang ngayon, they have already funneled in I think more or less mga 1 trillion pesos na dito sa flood control na to, no, sa programa. Pero kung makikita natin na it's a dismal failure, no. So ang tatanungin natin dito, saan napunta yung pera, at the same time we need to suffer the consequences. And syempre alam naman natin may ilan lang talaga rito na nakinabang, and most of them are those that are very close or closely tied to the speaker, particularly sa leadership nitong kongreso. Po, sa tingin po ninyo, sino ba ang managot, kung meron man, dito sa issue ng manumalyang flood control project? Siguro kailangan tignan natin dito, no, unang-una yung root causes, no. Siguro ang magandang pagtuunan ng pansin is kung paano natin i-analyze yung root causes. And I think ang isa sa pinakapangunahing kadahilanan bakit nagkakaroon ng ganitong usapin yung budget design distortions, no. Pag sinabi kong budget design distortions, nagkakaroon tayo ng mga insertions, fragmentation. There are large, highly fungible line items dito sa flood control na normally nalalagay as a late stage insertion. And may mga ibang mga kongresista, halimbawa, they encourage political steering para doon sa mga favored districts nila
or contractors, and dito nagkakaroon talaga ng misaligned hydrological risk, no? Nagkakaroon din tayo ng weak planning, no? Yung master planning mismo problematic, no? Unang-una, wala tayong credible basin-wide flood master plan, no? So ang resulta nito, nagkakaroon tayo ng wrong projects in wrong places. No, so this really is a big problem na kung titignan natin, kaya sanang matugunan, ano, if there was proper planning. Another problem here is yung procurement loopholes and contractor concentrations, no? Makikita natin na may mga allegations, halimbawa ng license renting, undercapitalized firms na nananalo kahit hindi sila 4A or AAA contractors. And then nangyayari pa yung repeated awards to small circle of companies na nakita naman natin, ano, even the president was able to figure it out himself, no? Parang 15 contractor lang yata naghati-hati, no, sa napakalaking pondo supposedly. And another reason I believe is yung very low transparency, no. Sana naiintindihan ng ating mga mga taga-subaybay. At the project level, yung contract data, variation orders, yung mga milestones and geolocations, they are not being made public. So the idea is talagang hindi natin alam kung paano, saan nagsimula, paano yung nagiging trajectory ng mga proyekto na to. And ito yung nakakasakit sa atin, ano, bilang parte ng mamamayang Pilipino na umaasa na meron talagang mangyayari dito sa mga proyekto na to, pero as we know it, ibinulsa yung pera ng ilan. Opo, opo, Prof. Yung Kamara o both houses of Congress, sa Senado at sa Kamara, ay siyempre bawat isa ay nagtuturuan kung sino nga yung may involved dito sa mga maanumalyang flood control projects. Kaya lang patuloy pong itinatanggi nga nila na wala po silang kinalaman, wala po silang involvement doon sa mga kontratista na nakatanggap nga ng pondo mula dito sa flood control projects. Kayo ba'y duda na may makukulong sa korupsyon dito sa flood control projects na ito? Well, like I said, no, hindi naging strong suit ng ating pangulo kahit kailanman ang anti-corruption stance, no. Pero recently, dahil ito rin ay naging kabilang dun sa kanyang SONA, I hope the president will really walk the talk here. Medyo mahirapan talaga, no. Pero if he could pull it through, no, if he could possibly pull it through, talagang magiging maganda ang resulta nito para sa kanya, no, dahil marami siguro ang maniniwala. Pero mahirap gawin, lalong-lalo na ang mismo mga kaalyado niya, no, sa Kongreso ang involved dito, no. So I hope that it's not just piecemeal. I hope it's not just something na parang rhetoric lang, no, or optics lang ang gagawin ng Pangulo na magkaroon ng mga sumbong centers, magkaroon ng mga COA audit reports, and Senate Blue Ribbon Committee hearings. Lahat ito actually will point out to a glaring realization na meron talagang nakinabang at mayroon talagang hindi tupad, no, sa napagkasunduan. And pag sinabing napagkasunduan, hindi ito yung hatiin, ano? Ito yung talagang kailangan nilang ilatag at ibigay na programa para dito sa epektibong flood control, which of course nakita na nga natin hindi talaga nangyari, no. So I think if the president is serious about this, no, kinakailangan talagang may managot, heads should roll, whether or not kaalyado, kakilala, kamag-anak, or whatever it is. Kung gusto talaga niyang ipakita na sincero siya, na talagang ibigay sa taong bayan yung hustisya dito sa ginawang pagnanakaw na to. And this is large-scale plundering, by the way. Sana naman magkaroon talaga ng katugunan itong problema na to. Kamakailan po, Prof, ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nag-inspeksyon dyan banda sa may Baliwag, Bulacan. At nadiskubre nga niya itong mga ghost projects sa Bulacan. Hindi lamang po siya na-disappoint, na-dismaya, kundi grabing galit daw. Nagalit po daw talaga siya
nang nakita niyang mga ghost project nga ang nadatnan niya diyan sa May Baliwag, Bulacan. Sa tingin mo, kailangan pa galit pa, more galit pa, konting galit pa para doon sa mga abusado, sa mga korap na mga opisyal o mga nasa likod nito mga anomalyang flood control projects? Well, galit could be a good starting point, no? And it could actually, spark some kind of parang tangible outcome. Pero at the end of the day, hanggang saan ba tayo kayang dalhin ng emosyon na yon, ano? So I think more than that, the president should really come up with yung mga mechanisms, no? Practically for accountability. And sabi ko nga, maganda siguro magkaroon tayo ng tinatawag natin na parang truth commission dito sa flood control na to, no? Para talaga masiguro na merong kakalabasan na tangible outcome itong mga pagdinig na to. Kasi ang nakakatakot dito, alam nyo kasi ang disaster kasi definitely seasonal yan, ano. Ngayon siguro pag-uusapan kasi nasa monsoon season tayo, nag-uulan. Pero by the time comes na umaraw na naman at maganda ng panahon, pwedeng ma-shield na naman yan, eh, no? So until such time na dumating na naman yung ganitong klase ng panahon. So I think more than just the emotion of anger, the president should really show a systematic approach to how he could really put a resolution to this problem. And hindi lang yung basta resolution, ano, ang sa akin dito, it's a call for justice, eh. It's a call for justice because many people are being affected by this. Many people actually even died because of this. No, so it's a question of life. It's a question of welfare, well-being, and if the president really is on top of the situation, talagang gagawin niya na mapanagot itong mga tao na to. No, yun naman ang kailangan natin dito. No. Kung kaya nating mahabol pa or makuha pa yung pera na nawawala, mas maganda, no? Pero siguro I think our countrymen will already be very happy, no, kung may mga mapapakulong tayo rito na mga contractors and even lawmakers who are involved in this fiasco, no. Opo, opo. Kayo ho ba ay sumasang-ayon din na ang Kamara ay magsagawa din ng hiwalay na investigasyon kaugnay nga po dito sa mga maanomalyang flood control projects, considering na marami po sa kanila ang inaakusahan. May mga alegasyon na marami po doon sa Kamara, ang mga kongresista ang nakinabang nga doon sa mga kontratistang nakatanggap ng flood control projects o mano. No, not at all. It's going to be very self-defeating, para tayong magsasarswela lang doon, ano. parang ano lang, parang role playing lang ang mangyayari. And I think it would simply complicate the issue because syempre yung investigation dapat impartial and independently conducted. I believe there are other agencies that are, sabihin na nating nandito talaga sa tamang posisyon para gawin itong mga pagdinig patungkol dito, kagaya halimbawa ng of course COA is there, no, and I hope COA is really doing its thing, right now, yung kanilang fact finding board, yung kanilang fraud control, sana makita na mayroon talaga mga paglabag at sila na mismo ang magbigay ng mga recommendations, no, para sa Sandigan Bayan or sa Ombudsman para talaga masampahan ng mga karampatang kaso. And also siguro the Senate Blue Ribbon Committee right now is ably steered and chaired by none other than Senator Dante Marcoleta, and I think some good outcomes may also come from there. Pero kasi kung sa Kongreso manggagaling ang investigation, it's very dapat nga mag-inhibit sila, no? Dapat nga hindi na sila magsalita rito because many of the lawmakers themselves are involved, 'di ba? So ayaw natin na magkakaroon ng whitewash, ayaw natin magkakaroon na parang takipan na naman na mangyayari. And yun nga, maaring ma-complicate pa. Ibig sabihin, may bagong anggulo na po pwedeng palutangin, may panibagong mga
mga avenues na po pwede silang sabihin na talagang magpapagulo lamang doon sa investigation. So I hope that they will take it to themselves for once, no, na magkaroon naman sila ng integridad sa sarili nila. Na wag na sana silang sumama pa dito sa investigation dahil sila mismo ang iniimbestigahan, no. Yes, I know that they have the power to conduct legislative inquiries in aid of legislation, but siguro sa ganitong usapin na sila mismo yung medyo tatamaan, sana naman ano, magkaroon sila ng konting alam niyo na, hiya sa kanilang sarili na wag na sanang sumauso pa rito sa issue.